Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito kay XRP. Kung saan ang sabi rito ay Ripple CEO says XRP ETF is inevitable along with Cardano and Solana. Kaya yan, mismong ang CEO ni Ripple ang naglabas ng kanyang pahayag kung saan ayon po sa kanya ay wala pong kahit sino man ang makakapigil sa launching ng XRP ETF or Exchange Traded Fund. At kasama po niya rito sina Cardano at saka si Solana. Ayan. Ibig sabihin ay walang makakapigil daw po dyan. Magkakaroon na rin sila ng kanilang sariling spot ETF na katulad po ng nangyari kay Bitcoin at saka kay Ethereum. Kaya ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Kaya ayan po siya, ang nakikita po natin dito ay ang CEO ng Ripple na si Ginoong Brad Garlinghouse. Yan, the Ripple CEO Brad Garlinghouse believes it is only a matter of time before XRP ETF launches alongside ETF tracking Cardano and Solana. Kaya yan. Ayon po ang ginong Brad Garlinghouse, ang CEO ng Ripple. Ay malaki po yung kanyang paniniwala na ilang it's a matter of time. Mga nabibilang na lamang po yung oras. Ayan, ay magkakaroon na rin ng sariling ETF itong sina XRP at Cardano at saka Solana. Kaya ayan. Following the approval of 19B-4 filings on spot Ethereum ETF, discussion have shifted to the next product in line to get approval. These discussions have especially centered on Solana, with some pointing to XRP. Kaya yan na nga. Nung nagkaroon na po ng sariling spot Ethereum ETF, itong si Ethereum, na-approve po yan itong mga ilang nakalipas lamang na araw, ay yung usap-usapan ngayon dito sa community ng cryptocurrency ay napunta na po sa kung sino yung sunod na cryptocurrency asset na magkakaroon ng sariling ETF. Yan, kung sino po yung sunod sa pila dito. At yan, dito po pumasok sina XRP, si Solana at saka si Cardano. At syempre, nandyan na rin ang ating paboritong aso na meme coin na si Shiba Inu. Kaya yan, siguro yung sa pagdating po siguro sa mga meme coin ay baka yung kauna-unahan na magkakaroon ng sariling ETF ay baka si Shiba Inu. Kung hindi po si Dogecoin ay baka si Shiba Inu. Ayan. Crypto becomes political. Ayan, nagiging political na po ngayon ang cryptocurrency. Sapagkat ngayon po ay nagkakaroon na po ng ng eleksyon. Yan dito sa bansang US. Kaya yung mga kandidato ay gusto po nilang makuha yung siyempre parang paramihan lamang po yan ng boto at nakikita po nila na maraming tao ang may gusto sa mga cryptocurrency, kaya medyo nagpapagbango po sila sa community ng mga cryptocurrency para makuha nila yung mga boto. Recall that the US SEC granted approval to 19B-4 ETF filings from 8 issuers for their Ethereum ETF on May 23. This approval was rather speedy and unexpected. Ayan, nabantayan po natin yan at na-content po natin yan, yung approval ng US SEC sa 8 mga financial institutions, yan, mga financial firms yan na naka-apply ng kanilang Ethereum ETF noong May 23. At lahat po yung mga ito ay nakatanggap ng approval mula sa US SEC. Kaya yan, marami pong nagulat dito at sa kaganapan na ito. At sabi nila ay yung approval raw na ito ay medyo parang kaduda-duda kasi napakabilis daw po at hindi raw po inaasahan. Kaya may mga nagsasabi rito na malamang ay may kaugnayan po ito sa politiko.
Katie Woods, CEO of ARK Invest, argued that this speedy approval was political. Kaya yan na nga, yung sinabi ko kanina. Ayon po dito kay Madam Katie Woods, siya po ang CEO ng ARK Invest, ay mukhang yung mabilis na pagkaka-approve ng mga Ethereum ETF na ito nitong nakalipas na May 23 ay mukhang meron itong kaugnayan sa politika. The broader cryptocurrency industry has perceived the Biden administration as adversarial, largely due to its policies and the SEC's regulatory approach. Kaya yan, mukhang parang nagpapabango po ang Biden administration ngayon dito para sa mga dito sa community ng cryptocurrency, kaya malamang ay ito yung kanilang ginawa. And however, with the presidential election nearing, the administration seems to be making efforts to engage the crypto community, particularly as GOP candidate Donald Trump gains traction among its members. Ayun na nga. Pero mas matindi pa rin po itong si Ginoong Donald Trump. Yan, siya po ang nakalipas na Pangulo ng bansang US. At sa ngayong presidential election na ito ay balak po ulit niyang tumakbo at mukhang meron po siyang parang malaki po yung kanyang yung tsansa o yung kanyang pagkakataon na manalo ngayon. Kaya ayan, muling manalo sa pagkapangulo ng bansang US. Sapagkat pagdating po dito sa community ng cryptocurrency ay mas marami po ang mas panig dito kay Donald Trump. Ayan, lalong-lalo na at naglabas po siya ng mga matitinding mga pahayag or statement nitong mga nakalipas na araw. Kung saan ay meron po siyang binitawan na salita na kung gustong-gusto mo raw sa mga cryptocurrency ay wala ka ng ibang iboboto kundi si Donald Trump. Kaya ayan, kasi todo suporta niya ang cryptocurrencies, kung saan ay gagawin po niya na katanggap-tanggap ito. Kaya yan, Katie Woods believes these moves are efforts towards gaining the favor of the crypto community. Kaya yan na nga, naniniwala itong si Madam Katie Woods na lahat daw po ng mga aksyon ngayon ng mga tumatakbong politiko tungkol dito sa cryptocurrency ay para makuha po nila yung boto. Yan, yung boto or yung pabor, yung makuha nila yung panig ng crypto community. Yan, para syempre sila ang kanilang iboto. Kaya yan, sana nga ay hindi sila magbabago, kasi kung pag bigla pa lang nagbago yung kanilang yung mga yan po kasi yung mahirap dito. Kung pag tumatakbo sila ay syempre tinatanggap nila yung cryptocurrency, pero kung pag nakaupo na sila ay ayan, biglang nagbago yung kanilang mga sinabi dito. Kaya ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.